Belmis, misteryo ng mga tao sa lapag. Noong Agosto 1971, nang mapansin ni Maria Gomez Pereira, isang residente ng Belmis, ang isang mansya na namumuo sa sahig ng kanyang kusina. Wala siyang ideya na malapit na siya maging focal point ng isa sa mga pinakakakit-akit at malawakang dokumentado ng mga paranormal phenomena sa ika-20 siglo. Sa hindi malamang dahilan, ang mansya ay unti-unting mabubuo at kalaunan ay nagiging mukha. Habang nahuhubog ang mukha na ito, ang posisyon ng mansya ay sinasabing lumipat. Si Gomez na natatakot dito ay sinubukan alisin ito sa pamamagitan ng masiglang pagkayod na maraming beses. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang pagsikap ay napatunayang hindi matagumpay. Kaya humingi siya ng tulong sa kanyang asawang si Juan at anak na si Miguel. Iminumungkahi ni Juan ang isang masusing paraan na paglilinis. Kasama ang kanilang anak, gumamit sila ng piko upang palitan ang lumang palakol at isemento ito sa sahig. Pagkatapos ng halos 1 linggo, tila bumalik sa normal ang lahat. Gayunpaman, muling lumitaw ang mukha. Nananatiling determinado si Gomez na permanenteng tanggalin ang larawang ito. Gayunpaman, ang mga lokal na chismis ay mabilis na kumalat sa mga residente ng maliit na bayan ng Espanya. Nang malaman ng alkalde ang tungkol sa balita kung paano ito nagiging misteryo, kumilos ang alkalde upang mapangalagaan ang imahe mula sa pagkasira. Dahil dito, maingat itong inalis para sa malawak na pagsusuri. Humingi ng tulong ang pamilya sa lokal na konseho. Nang dumating ang mga tagapagsiyasat, nagpasya silang hukayin ang kusina upang subukan at maunawaan kung bakit nandoon ang mukha. Ito ay itinuturing na pinakamahusay at tanging paraan sa panahong iyon. Mabilis na natuklasan ng mga manggagawa ang isang potensyal na bakas sa itsura ng mga mukha ng Belmis. Dahil natagpuan nila ang ilang mga kalansay na nakabaon na humigit kumulang 10 talampakan sa ilalim ng sahig ng kusina. Sa mga kalansay na ito, ang ilan sa mga ito ay nawawalang mga bungo. Bago ang lahat ng mga bagay na ito ay muling ililibing sa isang katolikong sementeryo ang mga mukha ni Belmis at sumailalim sa pagsubok at natukoy na humigit kumulang 700 taon na ang gulang at ang sariwang layer ng semento ay inilipat upang lumikha ng isang bagong sahig. Kung ang lokal na konseho at si Gomez ay naniniwala na ang 15 minutong katanyagan ay natapos na, sila ay nagkakamali. Lumipas ang ilang linggo sa dilim hanggang sa lumitaw ang isang bago at natatanging mukha. Sa pagkakataong ito, nagbago ang mga bagay. Sa halip na isang mukha ang lumitaw at nanatiling hindi gumagalaw, ilang mukha ang nagsimulang lumitaw sa sahig. Sa una, kitang-kita ang isang mukha sa sahig ng semento. Ngunit, agad itong napalitan ng isa pa. Paminsan-minsan, ang prosesong ito ng pagpapapalit ay nangyayari sa loob ng ilang oras. Sa mga mukha na ipinapakita sa Belmis, mayroong mga babae at bata. Isang malawak na pagsisiyasat ang pinasimulan at ang mga sampol ng konkretong ginamit ay ipinadala para sa pagsusuri. Matapos suriin ang mga sampol, napagpasyahan na walang mga pigment, tina o pintura ang nakita. Sa gayon ay inaalis ang posibilidad ng pandaraya. Ang natitirang bahagi ng sahig ay nakuhanan ng mga litrato, hinatis sa mga seksyon at binabantayan ng selyado ang paligid dito. Sa huli, nilagyan ng layer ng wax ang pinto at bintana. Naintriga ang mga investigador sa hindi may paliwanag ng mga pangyayari sa bahay ni Gomez. Nagsagawa sila ng mga eksperimento
upang kumpirmahin o alisin ang posibilidad ng isang panloloko. Ang ilang mga pagsubok ay nagbunga ng hindi tiyak na mga resulta. Ngunit, ang iba ay nagpahiwatig ng kawalan ng anumang mga sangkap ng pintura sa konkretong sahig. Isinasaalang-alang din ang mga alternatibong paliwanag para sa mga pangyayaring ito. Kabilang sa mga nangungunang contenders ay isang phenomenon na tinatawag na topography, na kinabibilangan ng kakayahang mag-isip ng isang imahe sa ibabaw. Sinadya man o hindi sinasadya, si Maria Pereira ang pangunahing suspect sa kasong ito. Napansin ng mga akademikong nag-aaral ng mga mukha na marami sa mga ekspresyon ang kahawig ng kay Maria. Nang lumitaw ang mga mukha, ang isa pang ebidensya laban sa kanya ay madalas na lumalabas ang mga mukha kapag naroroon si Maria at bumababa ang aktibidad kapag wala siya sa bahay. Gayunpaman, lumitaw ang isang kontra-argumento noong February 3, 2004 nang si Maria Pereira ay malungkot na namatay. Sa kabila ng kanyang pagkamatay, patuloy na lumitaw ang mga mukha sa hubad na batong sahig ng kanyang kusina. Bagamat marami nag-aalinlangan, ang ilang mga tao ay naniniwala na ang kababalaghan ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyang panahon.